hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo, babasahin ko sa'yo. Opo, opo, oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Saka Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center, oh. Uy, nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na yung Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Basic. Yung nakontempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga twin, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado ay hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din noon, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya hindi kaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, i-cover nga, Pinotektahan. yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay doon sa polis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong ano? Parang hindi. Sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na
pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects. Nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-money. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ginagamit nila laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, no? Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. No? At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, na kailangan nating siguro makagawa ng ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao eh, lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh, iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pa binabanggit siya, nasingit ko lang yan. Nagsimula doon sila 2016 eh. Bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh.
Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung Inedit, sworn yun, statement. isa pa yun. Opo. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na ganun. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yun? Yung sworn statement na yun, direktang Opo. ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-i-edit? Diretsong pumunta sa akin. Oh, yun pa. Oho. Ako nag-edit. Yung araw na yun binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. Oho. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mababalas ang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Oho. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Oho. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol na sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siya magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo, babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Pahihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Basic. Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado ay hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Oho. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita niyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat nabibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna.
Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, Sen. i-cover nga, Pinotektahan. yun nga yung, yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo, opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay, doon sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Oo. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong ano, parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa? Nung ako pa yung chairman ng Blue committee. Ribbon, opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya hindi niya pinirmahan yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Oo, yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano Siguro, bang direction ninyo? siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. So, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipagunahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magkukwalify. Tama po, sapat na nga po na. Oh. Hindi na kayo magkukwalify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Nakipagunahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oo. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya, mali po niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangan magsoli. So kung hindi na kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinotektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya
Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, Eh. pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa rin yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Oo. Eh, Saka sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 215. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 524. Oo, ako Yun na. pa yung ano. Palagi mo kanya, ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo palawa. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari dito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng State witness, Nasa sa pagiging kanila state yun. witness, oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito. batas ay batas. Ang ibig sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi Yung mga sinasabi na, wala ang dami na yung binanggit na pangalan Oo. kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa pagitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang Name drop congressman ng doon. pangalan, opo, oo. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun?